ay dahil na rin sa may mga personal na layunin. Kaya nga, kapag hindi kanya, kapag hindi na kanya ang proyekto, siya ay hindi na tumutulong. Nakakalungkot ito, tanda pa rin ng kayabangan at pagnanais na maging ang pagpili natin sa panunuan ng Iglesia ay marami tayong nakikita may mga kwalifikasyon. Sa spiritual man ay naman natin ang kanyang magandang pamumuhay at maituturing na isa sa mga nakapagbibigay pagpapala. Sa paggawa ay masasabi siya ay nasipag, natiyaga, at may talento rin. Subalit, may mga kadahilanan hindi pa rin siya nagwawagi pagsabit sa mga pagbabago ng mga kamunan. Ang sistema natin ay hindi na rin ay ito. So, para tayo ay nangihiram ng sistema sa sanlibutan. Maraming mga manggagawa na may nakakaranas ng kabigatan din na kanilang mga puso sapagkat nalulungkot sa nakikitang pagkakabahabahagi ng kanyang mga kaanib. Naroon ang pagkatalo-talo, pagkakampi-kampi, pagdabati ko dyan. At kahit pa nga, ang kanyang hangat ng magamit, ang kanyang mga kaanib, ay nakakahikayat sila ng mga manliligaw ng mga kaluluwa. Kailangan niyang gumugol ng mahabang panahon, maraming panahon, sa pag-aayoy sa mga gidwaan. Naroon din ang pagiging maingat at baka siya ay mapaghinalaan ng isang grupo na siya ay tumapanig sa kanila. Sa unang Korinto, talatang 12, unang Korinto, kapitulo 12, talatang 12. Ipinauna ito ni Pablo sa pagbanggit sa mga bahagi ng katawan ng tao. Na ang lahat ay mahalaga. At ang pangangailangan ng bawat isa sa isa't isa. Ang lahat ng bahagi ay makakatulong at may pagkakaisang nagtutulungan upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. At itinakita dito ni Pablo ang paghahalintulad ito sa mga kaanib na iglesia. At sinasabi niya, tayo ngang lahat ay isang katawan. Tayo lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. At tulad ng kanyang pangangaral sa mga taga-Korinto, ganito rin ang nadama na maaaring maganap sa iglesia sa Pilipinas. Kung hindi pagkakaisa ay magpapatuloy, ito ay magiging sagabal upang lumago sila. Kaya kailangan nabigyan kaagad ng payo sa mga bagay upang ito ay agad na matukpo